Maagap na tinungo ni Shen ang kwarto ni Mr. Lian dahil sa init na nararamdaman niya. Samantala, maagap na nagmaneho pa uwi si Mr. Lian pagkatapos siyang tawagan ni Tongtong na hindi maganda ang kalagayan ni Shen. Habang pilit niya tinatawagan si Shen na matagal sumagot, hindi maiwasang maisip ni Mr. Lian na baka nagtago si Shen sa loob ng kabinet. Saan masakit? Tanong ni Mr. Lian nang sumagot na si Shen sa tawag niya. Anong problema? Tanong muli ni Mr. Lian, ngunit ungol ang mga nakukuhang sagot ni Mr. Lian kay Shen. Nanggigigil si Mr. Lian at sinabihan niya si Shen kung libang ba siya sa ginagawa niya at singhal na walang sakit si Shen. Hirap man ay pilit na inayos ni Shen ang kanyang pakikipag-usap kay Mr. Lian at sinabihan ang Ginoo na nakakaramdam siya ng init at may nais siyang gawin. Napabuga ng hangin si Mr. Lian at kumuha ng sigarilyo. Ang taong ito kahit kailan hindi mapakali kahit buntis. Isip-isip ni Mr. Lian habang pinapakinggan niya ang mga ungol ni Shen. Hindi niya tuloy maisip ang ilang beses na pang-aakit ni Shen sa kanya. Shen Tingwei, buntis ka. Pigilin mo ang sarili mo. Suway ni Mr. Lian sabay patay ng tawag. Nang makarating sa mansyon pinuntahan niya ang kwarto ni Shen, ngunit walang sumasagot sa kanya marahil ay tulog na si Shen. Naisip ni Mr. Lian na kumonsulta sa doktor kung kailangan niya bang lumiban sa trabaho habang nagdadalang tao si Shen. Nang buksan ni Mr. Lian ang kanyang kwarto ay bumungad sa kanya ang amoy ng alak. Napalunok siya sa nakita, si Shen natulog sa kanyang kama at suot ang kanyang chaining robes. Tinawag ni Mr. Lian si Shen at napansin niya ang namumula sa parteng batok ni Shen. Hinawakan niya yon dahilan para humawak ng mahigpit si Shen sa unan. Namumula na napalihis ng tingin si Mr. Lian na makita ang binti ni Shen. Nagising si Shen at hinawakan ang kamay ni Mr. Lian. Huwag kang umalis, ani ni Shen. Bumalik ka na kwarto mo, sambit ni Mr. Lian at nagulantang si Mr. Lian nang biglang lumapit sa kanya si Shen na nagsasabing gusto niya na meron mangyaro sa kanilang dalawa sa nakakaakit na boses. Pilit na umiiwas si Mr. Lian sa pang-aakit ni Shen habang abala si Shen sa pagtanggal ng buttons ng kanyang polo. Shen, nasisiraan ka na ba? Galit na sabi ni Mr. Lian, ngunit wala sa wisyo si Shen at ginigit ang gusto niya. Walang nagawa si Mr. Lian kung hindi ang itulak si Shen sa kama. Hindi niya matiis ang mukha ni Shen na inaakit siya, kaya nagtanong si Mr. Lian kay Siri kung pwede ba niya gawin habang buntis si Shen. Nang makuha ang sagot kay Siri na dapat ay maging maingat si Mr. Lian, ay sinunod niya ang nais ni Shen. Hindi mo ko maaaring markahan, ani ni Shen, ngunit mali nang dinig si Mr. Lian at kinagat ang namumulang parte sa batok ni Shen. Anong klaseng hobbies na meron ka? Ani ni Mr. Lian at hinalikan si Shen. Matapos ang mainit na gabi, tulalang nakaupo si Shen at di namalayan ang paglabas ni Mr. Lian mula sa banyo. Binigyan siya ni Mr. Lian ng tuwalya para punasan ang kanyang basang buhok. Ngunit walang kibo si Shen at tanging hinawakan niya ang kanyang batok. Sa tanang buhay ni Mr. Lian, hindi niya nakita ang salungat na ugali ni Shen sa normal at pagdating sa kama. Halos magmakaawa si Shen sa kanya at pagkatapos ay bumalik na sa pagiging kawawa. Nang mapansin ni Mr. Lian na tulala pa din si Shen, ay kinuha niya ang tuwalya at pinunasan ang basang buhok ni Shen sabay tanong na gusto mo bang ulitin. Ngunit walang imik si Shen hanggang sa matuyo ni Mr. Lian ang kanyang buhok. Hinihintay mo ba ako para akapin ka? Tanong ni Mr. Lian. Nang pareho na silang nakahiga, hindi mapakali si Shen at nagtanong na minarkahan mo ko. Nagtataka na tumingin si Mr. Lian kay Shen. Meron agam-agam si Shen na magiging madalas ang kanyang pagnanasa dahil sa hindi ba siya markado, ngunit kinagat siya ni Mr. Lian. Pero walang pheromone si Mr. Lian, maaari kayang ma-inject ang hormones. Nawaglit sa pag-iisip si Shen nang kausapin siya ni Mr. Lian, kinagat ko nga batok mo. Ano naman? Parang minarkahan mo ako, ani ni Shen na ikinainis ni Mr. Lian at sinabihan si Shen na wag masyado mag-internet. Ha? Pagtataka ni Shen. Ang ibig sabihin ni Mr. Lian ay tigilan ni Shen ang mga walang sense na earthly love talk at inakap si Shen na matulog na. Kinabukasan, mapupungay ang mga mata ni Shen at iniinda niya ang masakit na likod. Titingin sana siya sa oras ng may kamay na pumigil sa kanya. Huwag kang malikot, bulong ni Mr. Lian kay Shen. Nayumakap sa kanya na gumalantang kay Shen. Marahan na binuksan ni Mr. Lian ang kanyang mga mata at umiwas kay Shen. Bumangon si Mr. Lian, ngunit nanatiling nagtatago sa ilalim ng kumot si Shen. Hindi alam kung babatin ba niya si Mr. Lian. Tumingin si Mr. Lian kay Shen na nagpanggap na pumikit at sinabihan si Shen na matulog pa tutal maaga pa naman. Nang makaalis si Mr. Lian sa kwarto ay siya naman paglabas ni Shen sa kumot. Nahuli ni Mr. Lian si Tongtong sa labas ng kwarto ni Shen. Maaga ka na nagising, bati ni Mr. Lian. Gusto ko makita si Wiwi kung ayos lang siya, sambit ni Tongtong. Naikinaubo ni Mr. Lian at sinabihan na ayos si Shen. Binilin pa ni Mr. Lian na magsuot ng slippers si Tongtong at saka umalis. Maagap na tinawag ni Tongtong ang kanyang ama at sinabihan na kung maaari ba natulungan niya si Aunt Liu ang dating kasambahay na maghanap ng trabaho. Di ba gusto mo si Auntie Lai? Tanong ni Mr. Lian kay Tongtong. Ani ni Tongtong na nangako siya kay Wiwi na itatago niya ang kanyang sikreto at kung malaman ng ibang tao ang tungkol sa kalagayan ni Shen ay magiging tampulan siya ng tukso. Sa narinig na iyon ni Mr. Lian ay tila maganda ang pakikitungo ni Shen sa kanyang anak di tulad ng sa kanya. Binisita si Mr. Lian ni Mrs. Chen ang asawa ni Mr. Chen. Hindi may kakaila ni Mrs. Chen na magaling si Mr. Lian pagkatapos magtayo ng sariling negosyo nang tumiwalag si Mr. Lian sa pamilyang Chen. Nang lapitan siya ni Mr. Lian ay sinita ni Mrs. Chen si Mr. Lian na amoy alak. Nagdahilan na lang si Mr. Lian na meron siyang hangover kagabi, ngunit iba ang tumatakbo sa isip ng Ginoo.
Tinanong ni Mr. Lian si Mrs. Chen kung ano ang kanyang sadya, di ba siya hahanapin ng matanda. Walang kibot na sumagot si Mrs. Chen na hindi mag-aabala na hanapin siya ni Mr. Chen dahil sa abala ayusin ang nasirang kumpanya matapos iwan ni Mr. Lian, isang rason ang sadya ni Mrs. Chen kay Mr. Lian. Napag-alaman na meron na buntis si Mr. Lian at amin ni Mrs. Chen na wala siyang oras para imbestigahan si Mr. Lian. Nais niya bigyan ng babala si Mr. Lian na hindi naging mahirap kay Mr. Chen na malaman na kumukonsulta si Mr. Lian sa isang psychiatrist ng bata pa siya paano pa kaya ang pagkausap ni Mr. Lian sa isang obstetrician. Ano ba ang gusto niyang gawin? Galit na sambit ni Mr. Lian, meron ipinakita ng mga litrato si Mrs. Chen na meron nagpadala sa mansyon nila kahapon at ayaw niya na makita iyon ni Mr. Chen. Mga litrato ng doktor at ni Shen. Biro pa ni Mrs. Chen kung meron bang problema sa pinansyal si Mr. Lian at kung bakit nakatira silang dalawa ni Shen sa iisang bahay. Hindi ba siya natatakot sa maaaring mangyari? Nakatikim ng masamang titig si Mrs. Chen mula kay Mr. Lian. Hindi gusto makialam ni Mrs. Chen sa buhay ni Mr. Lian, ngunit gaya niya na buntis ay nag-aalala siya sa kalagayan ni Shen at nais niya na bigyan ng babala si Mr. Lian. Bago umalis ay nagbilin pa si Mrs. Chen kay Mr. Lian na maghanda, lalo na at si Chen Tzu ay maaaring gawin na hindi maganda. Tumungo sa isang shop si Mr. Lian. Naghahanap siya ng undergarments para kay Shen na hiling sa kanya. Paano ay nakakaramdam ng pananakit si Shen sa dibdib? Meron ba na maaaring suotin sa nagdadalang tao? Tanong ni Mr. Lian sa salesladi. Nakatanggap ng mensahe si Mr. Lian kay Shen nagtatanong kung abala ba siya. Na siyang sinagot ni Mr. Lian na may problema ba? At sumagot si Shen na hindi siya komportable. Nag-uumpisa na naman siya, isip ni Mr. Lian. Ipinakita ng salesladi kay Mr. Lian ang bestseller sa shop nila, ngunit nais ni Mr. Lian ay iyon manipis at malambot ang tela na hindi nakakaabala pag sinuot. Malaki ang ngiti na ipinakita ng salesladi ang nais ni Mr. Lian, ngunit abala ang mata ni Mr. Lian sa mga mensahe ni Shen at inutusan ang salesladi na kukunin niya lahat. Gulat ang rumehistro sa mukha ni Lin Chen nang makita ang binili ni Mr. Lian, dahilan para gisingin siya ni Mr. Lian na uwi na sila. Nang makarating sa mansyon ay pinuntahan ni Mr. Lian si Shen sa kwarto nito. Mabilis siyang sinalubong ng akap ni Shen na tila nauuhaw ang itsura. Hindi ko kaya, pasensya na, bulong ni Shen kay Mr. Lian habang pilit niyang tinatanggal ang necktie ni Mr. Lian. Inis na tinanggal ni Mr. Lian ang kamay ni Shen sa kanyang necktie na hindi matanggal-tanggal at si Mr. Lian na ang kusang nagtanggal. Nang matanggal ang necktie ay siya naman pagdiin ng mukha ni Shen sa liig ni Mr. Lian. Dadalhin kita sa kama, ani ni Mr. Lian, ngunit tumanggi si Shen. Hindi mo kakayanin, sabi ni Mr. Lian. Maaari mo ba akong kagatin? Hiling ni Shen. Kahit kagatin mo ako tulad kagabi, pag-uulit ni Shen.